Mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about a culture of forgiveness in the kingdom of heaven. So our scripture is all about Matthew 18, chapter 18, verse 23 to 35. So NIV version. Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. As he began the settlement, a man who owed him 10,000 bags of gold was brought to him. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt. At this, the servants fell on his knee before him. Be patient with me, he begged, and I will pay back everything. The servant's master took pity on him, cancelled the debt, and let him go. But when the servant went out, he found out of his fellow servants who owed him 100 silver coins. He grabbed him and began to choke him. Pay back what you owe me, he demanded. His fellow servant fell to his knee and begged him, Be patient with me, I will pay it back. But he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. When the other servants saw what happened, they were outraged and went and told their master everything that had happened. Then the master called the servant in. You weak servant, he said, I cancel all the debt of yours because you begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you? In anger, his master handed it over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. This is how many Heavenly Father will treat each other of you unless you forgive your brother or sister from your heart. So, dadako tayo kung ano or tungkol saan nga ba ito verses na to. So, yung verses na ito is naglalarawan siya ng isang parabola na binigay ni Jesus upang ituro ang kahalagahan ng pagpapatawad sa kwentong Sa kwentong ito, ipinakita ng hari ang labis na awa at kabutihan sa pagpapatawad ng malaking utang ng kanyang alipin. Ngunit, sa halip na gayahin niya ang awa ng hari, ang alipin ay naging malupit at hindi nagpatawad sa mas maliit na utang ng kanyang kapwa-alipin. So nung nalaman ito ng hari, pinarusahan yung alipin. So, sa context po kasi ng kaharian or konteksto ng kaharian ng langit, itinuturo ng verse na ito na tayo ay may obligasyon na magpatawad sa iba tulad ng pagpapatawad na natatanggap natin mula sa Diyos. So, ang pagpapatawad ay isang mahalagang aspeto ng ating relasyon sa Diyos at sa kanyang kapwa. So, dadako naman po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching po natin, we have an obligation to forgive. So, sa kaharian po kasi ng langit, tayo lahat ay may tungkuling magpatawad. Ang parabola ng walang awang alipin ay nagpapakita na tulad ng hari na nagkansela ng malaking utang ng kanyang alipin. So, tayo rin ay dapat magpatawad sa ating mga kapwa. Ang Diyos kasi ay nagpapatawad. At inaasahan niya tayo na ganun din yung ipapakita natin or yung gagawin natin ng parehong awa at pagpapatawad sa iba. So, next is yung pride. Next is pride can be hindrance to forgiveness. So, yung kayabangan pala ay isang malaking balakid sa pagpapatawad. So, ang hindi pagpapatawad ay madalas nagmumula sa ating pagmamalaki or sa pride, sa ating pakiramdam na tayo ay nasaktan at nararapat lamang na mabigyan ng hustisya. Pero, ang tunay kasi na pagpapatawad ay nangangailangan ng pagpapakumbaba. Pag-amin na tayo rin ay nagkamali at nangangailangan ng kapatawaran. So, next is failure to forgive has serious consequences. So, yung hindi pala natin pagpapatawad ay may mas malubha pang kahinatnan or consequences. So, ang alipin na hindi nagpatawad sa maliit na utang ng kanyang kapwa alipin ay pinarusahan ng matindi. Ganito rin yung magiging kapalaran natin kung hindi tayo magpapatawad. Kasi ang Diyos nga nagpapatawad sa atin. Kahit napakalaki ng utang natin or yung kasalanan na ginawa natin, ay mahatol sa atin ayon sa ating pagpapatawad.
So, dadako naman po tayo sa ating application. So, yung application naman natin, first is fulfill our moral obligation to God. So, dapat nating tuparin ang ating moral na obligasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad sa iba. Kasi ang ating pagpapatawad ay isang pagpapakita ng ating pagtalima sa kanyang utos at sa pagkakilala sa kanyang kabutihan at awa na binuhos sa atin. So, ang hindi pagpapatawad kasi ay hindi lamang paglabag sa utos ng Diyos, kundi isang pagtanggi sa kanyang biyaya. So, next, humble ourselves before God. So, dapat pala tayo magpakumbaba sa harap ng Diyos. Kasi ang pagpapakumbaba ay nagngangahulugang pagkilala na tayo ay nangangailangan ng kapatawaran at hindi tayo perpekto. Kasi ito ay naguudyok sa atin na magpatawad sa iba. Sapagkat alam natin na tayo rin ay nagpapatawad lamang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. So, last application is forgive or stop punishing ourselves. So, yung hindi natin pagpapatawad kasi ay parang pagpapadala ng pabigat sa puso natin. Kumbaga, hindi tayo makalaya kasi hindi tayo nagpapatawad, ganun. So, yung pagpili na magpatawad ay hindi lamang para sa kapakanan natin or ng taong nagkasala sa atin, kundi para sa sarili nating kapayapaan at sa kapayapaan nila. Kapag tayo nagpatawad, tayo ay pinapalaya mula sa mabigat na galit at sama ng loob, at tayo ay nagkakaroon ng kapayapaan sa ating puso. So, dadako na po tayo sa ating last part. Ito po yung discussion. So, yung discussion natin, why does our failure to forgive have bad consequences? So, para kasi sa akin, ang hindi pagpapatawad ay nagdudulot ng maraming negatibong epekto sa ating buhay. Siguro una na dito yung nagdadala ng bigat sa puso at isipan natin na nagiging sanhi ng stress, galit, at sama ng loob. So, itong tatlong to is nakakaapekto sa ating kalusugan, physical, at emotional. So, pangalawa ay ito yung humahadlang sa ating spiritual na paglago. Ang hindi kasi pagpapatawad ng isang hadlang sa ating relasyon sa Diyos, ang hindi kasi pagpapatawad ay isang hadlang sa ating relasyon sa Diyos, sapagkat paano tayo makakatanggap ng kapatawaran kung hindi tayo handang magpatawad. Pangatlo, ang hindi pagpapatawad ay sumisira ito ng hidwaan at pagwawatak-watak at kawalan ng kapayapaan sa ating relasyon. So, para po sa akin, upang maiwasan ang mga negatibong epekto ng mga ito or ng ilan na to, ay kailangan nating sundin ang utos ng Panginoon na si Jesus na magpatawad ng walang hanggan. Kasi sa paggawa nito ay tayo ay nagiging mas malapit sa Diyos, nagkakaroon ng kapayapaan sa ating puso at nagkakapagbuo ng mas matibay at maayos na relasyon sa iba. So yung pagpapatawad ay isang biyayang nagdudulot ng kalayaan at kapayapaan na hindi lamang para sa taong pinatawad, kundi lalo na sa mga taong nagpapatawad.